Good day mga brad, welcome sa panibagong vlog ngayong araw. Ngayong araw ay maglilinis tayo ng kadena kasi sobrang dumi na ng kadena natin. Papakita ko sa inyo. Yan o. Kung nakikita ninyo, sobrang dumi na ng ating kadena. Punong-puno na yan ng grasa pati doon sa lalim yan o. Yan o. Napakaangas. Napakadumi yan. Oh wow, ang dugyot. Yeah. Ngayon ang gagamitin kong panlinis ng ating kadena mga brad ay ito, Mototech Chain Cleaner. Yan. Sabi dito sa description, dissolves oil, grease and grime. Tignan natin kung legit ito. Tara, try na natin. Ngayon mga brad ay para malinisan natin tong kadena natin. Yan. Kailangan nating tanggalin ito. Itong tapaludo na yan. Pero kulang ako ng tools kaya dito tayo sa part na ito maglilinis lang. Tas kung ano yung maabot ng kamay natin dyan nalinisan mamaya, yan lang. Tas papaikutin na lang natin yung gulong. Pero ito, mababaklas natin to. Yan. Kailangan kasing baklasin tong belly pan natin para matanggal lahat yung dumi dyan sa ilalim. Lahat ng grasa na nandyan. Pati ito, baklasin din natin. Size 8 yan siguro or 10 kung hindi ako nagkakamali, kasi nandito yung isang sprocket natin sa harap. For sure napakadumi yan. Baklasin muna natin tong cover ng sprocket mga brad. Kita ko sa inyo yan, ito para malinisan din natin sa loob nyan. Bali yung sabi kong tools kanina na pang baklas dyan ay 8. Kung may ratchet kayo ganito, close na 8. Yan. A few moments later. Yan brad, tanggal na natin yung cover ng sprocket. Tignan nyo kung gaano siya kadumi. Yan o, yan. Punong-puno ng dumi. Ngayon isunod naman natin baklasin itong belly pan natin para may sprayan din natin dyan sa ilalim. Sa pagbabaklas ng belly pan mga brad, ito lang gamit ko yan o, screwdriver. Para matanggal natin ng tuluyan tong belly pan, meron pa tayong tatanggalin dyan o. Ito. Size 10 yan sa mga naka version 2 na belly pan sa atin. Yan, tatanggalin muna natin. Tanggalin natin yung mga tornilyo mga brad. Ngayon tanggalin na natin itong belly pan natin. Yan lang o. Bilis lang. Yan o mga brad. Ang dumi ng ilalim. Patalastas daw muna o. Ayan ang baby ko. Ang aking bunsong babae. Alis ka dito anak. Gagamit ako ng chemical. Sige na. Tignan nyo ito mga brad oh.
Grabe yung kapal na ng grasa. Ang dumi-dumi. Yung mga brad, bago natin siya sprayan ng chain cleaner, punasan muna natin kasi sobrang dumi. Yung iba, winawashing muna nila, pero ako tinatamad na ako Kaya punas na lang. Ikutin lang natin yung gulong. Nakakambyo pala. Yan. Napunasan na natin mga brad. Ngayon isprayan na natin siya nito. Itong Mototech chain cleaner. So disclaimer lang mga brad, pag gumagamit kayo ng mga chemical, usually mga ganito, huwag kayong pupwesto banda dito. Kasi syempre nag-spray kayo, lalo pag ganito yung hangin, malalangap yung chemical. Hindi natin alam, yung mga iba sa atin may asthma or may allergy sa mga chemical, or safety protection na rin. Kaya dito ako banda pumwesto kasi yung hangin papunta doon. Unahin muna natin spray nitong malaking sprocket natin. Ano, nalalaglag agad yung mga tira-tirang grasa. Legit din tong Mototech na chain cleaner Bali pagka-spray nyo pala mga brad, punasan natin agad para matanggal agad yung dumi. Ano, yan linis agad. Yan, kung makikita nyo sa camera, tanggal yung mga grasa. Ituloy-tuloy lang natin. Paikutin natin ulit tong gulong para sa kadena na hindi natin naabot ang kamay. Yan, punasan natin ulit. Habang nagpupunas tayo mga brad, yung iba nag-iis-is pa ng brush para sisiguraduhin malinis na malinis talaga yung kadena. Pero para sa akin sapat na to. Kasi yung natirang mga chemical dyan sa in-spray natin, babaklasin niya din kung nagtagal yung mga dumi dyan habang umiikot yung kadena natin. Bali pagkatapos pala nating sprayan to ng chain cleaner mga brad, washingan naman natin para pulido yung paglilinis natin. Isunod na natin ito dito sa harap. Yan, tanggal na yung mga nakakapit na grasa. Pasensya na sa resolution kasi may nang klase lang yung cellphone natin. Yan, pati yung mga grasa dyan tanggal na rin. Legit yung nabili nating chain cleaner mga brad. Pati yung mga grasa dyan sa ilalim natanggal niya. Sadyang maitim lang yan kasi itim yung kulay ng ating motor sa ilalim. Baka sabihin nyo, ba't madumi pa rin? Yan, malinis na. So pagkatapos natin siyang sprayhan ng chain cleaner mga brad at mawashingan, syempre punasan naman natin siya ng mabuti.
Okay na. Nag-adjust na rin pala ako ng kadena mga brad. Itong 40 yan, di ba? Mag-adjust lang tayo ng konti. Yan. Bali, dalawang size lang ng tools yung gagamitin natin mga brad. Isang 22 dito sa kanan. Size 17 naman dito sa kaliwa. Tara, i-adjust na natin. Tips pala sa pagbaklas, pag nandito kayo sa kanan, pababa yung force, lagi nyong tandaan pababa. Stay put lang yung sa kaliwa kasi pangontra lang yun. Iwas loose street tayo. Pwede nyo rin pang adjust to. Isabit nyo lang yan, tas ilahin nyo pataas. Ganyan. Kapag higpitan naman, siyempre kontrahin nyo sa kaliwa, pataas naman yung puwersa natin. Yung pag na-adjust natin, check natin kung mahigpit o maluwag pa rin. Okay na. Yan o. Hindi siya masyadong mahigpit, hindi naman siya masyadong maluwag. Pangit kasi pag maluwag, may tendency na matatanggal yung kadena doon sa sprocket natin. Yan pa yung mag-cause ng disgrasya. At kung sobrang higpit naman ng adjust nyo sa kadena, syempre, nagpupersa yung makina, baka worst to worst case, maputol naman tong kadena natin. Kaya kapag nagtatansya tayo ng adjustment, check muna natin mabuti bago natin higpitan mabuti yung mga bolts dyan. O yun lang. So yan brad, yung itsura niya kapag na-adjust na natin yung kadena natin, nasa 41 siya. Susunod sa 41, syempre yan 42 na kapag lumuwang na. Pero kapag lumuwang na ng lumuwang yung kadena natin, magtatanggal na tayo dyan. O di kaya mas maganda, kung di na kayo tiwala sa kadena ninyo, bili na lang ng bago. Yan. Sa akin nakikita ko naman okay pa naman siya eh. Pero soon magpapalit na tayo ng kadena tsaka sprocket, harap at likod. So ganun lang kadali yung paglinis at pag-adjust ng kadena natin mga brad. Pero ito yung kuwan ko para sa akin lang yon. Pero kung gusto nyo ng mas malinis talaga, gaya nung sabi ko kanina, baklasin nyo lahat ng cover, is-isin nyo din ng brush. Mas maganda yung steel brush para talagang todo linis siya. Tapos hindi na ako gumamit ng mga bagay na yun kasi hindi naman siya masyadong madumi pa. Kayang-kaya pa naman tanggalin ng spray tapos punas-punas. Kaya yun lang yung in-apply ko. Baka kasi may mga umiyak dyan na hindi masyadong malinis yung pagkakagawa ko. Siyempre sarili kong motor din to. Kaya nakikita ko naman na okay pa naman yung paglilinis sa kanya. Hindi pa naman siya masyadong kadumihan. Kaya yun lang. Tips lang ito sa mga baguhang tulad ko na nagmumotor. Pero kung tamad ka, o di kaya talagang di mo alam maglinis ng motor mo, pagawa mo sa iba. Gumastos ka. Yun lang.